Mga kwento ni Felmo. Ako si Ato. 12 anyos lamang ako nang naulila ako sa aking magulang. Lumaki ako sa piling ng aking tiyuhin na si Tio Naldo. Hindi na ito nakapag-asawa dahil mas pinili niyang alagaan at palakihin ako bilang isang karaniwang tao noon. Kung kaya't nakasanayan ko ng tawagin si Tio na tatay. Kung titingnan si Tatay Naldo ay parang wala lang. Animoy isa lamang siyang simpleng mamamayan na kung minsan ay ginagawang katatawanan at iniinsulto ng iilan. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, isa siyang magaling at mahusay na mambabarang. At ako mismo ang nakatuklas ng ginagawa niya. May kaibigan ako sa amin na tawagin na lamang natin sa pangalang Teban. May kapansanan si Teban. Isa itong ngongo kung kaya't madalas sentro ito ng kantyaw at ginagawa siyang katatawanan ng mga kabataan sa amin. Dahilan para hindi siya nag-aral. Ayaw niyang nakakantsawan siya ng kapwa naming kabataan noon. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi galing sa bahay ng kalaro ko na si Teban, may nakasalubong ako na 3 lasing. 2 medyo makisig at isang payat na lalaking aking nakasulubong. 5:00 ng hapon pa lamang ng mga oras na yon. Meron akong bitbit na nilagang mais na bigay ng tatay ni Teban na si Manong Akoy. Pinapabigay niya ito kay Tio Naldo. Pero kinuha ng isang payat na lalaki ang aking dalang mais noon at itinapon. Binatukan din ako ng isa pang lalaki kung kaya't umiiyak ako habang naglalakad pa uwi. Nakita ako ni Tatay Naldo habang nagsisibak siya ng kahoy sa bakuran. Sinumbong ko sa kanya na binatukan nga ako ng isang lalaki noon. At yung isa kinuha ang mais na dala ko pa uwi na binigay ni Manong Akoy. Sinabi ko kay tatay na 3 lalaking lasing ang nagdiskita sa akin. Pumuntong hininga si Tatay Naldo. Sinabihan niya ako na wag nang iyakan ang nangyari at mag-aani na lamang kami ng mais sa aming taniman. Pinapasok na niya ako sa loob ng bahay at pinagsaing na ng aming hapunan noon. Sinunod ko yung utos niya. Sinabihan niya rin ako na aalis na muna siya sandali dahil bibili daw siya ng uulamin namin sa hapunan. Tinanong niya pa ako kung may gusto ba akong kainin noon. "Tinapay lang hutay kung meron," sabi ko. Bago ito umalis ay binilinan niya pa ako na wag na malungkot dahil palagi naman kaming kumakain ng mais. Pumasok na ako sa bahay at pinagtuunan ko na ng pansin ang pagsasaing para sa hapunan. Pagkasalang ko sa sinaing, saglit akong lumabas para pakainin ng aming mga alagang manok at bibe. Pagkatapos nun ay pumasok ako sa bahay. Hindi naman nagtagal si tatay sa bayan. Umuwi ito na may dalang isda at tinapay. Masaya ako sa pasalubong ni Tatay Naldo. Siya na rin ang nagluto ng ulam namin ng gabing yon. Pagkatapos namin kumain ay kaagad na rin kaming naganda para matulog na. Maayos na lumipas ang gabi. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil kailangan kong pumasok sa eskwela. Pero sa daan ko pa uwi ay nakasabay ko ang anak na lalaki ng lasing na nambatok sa akin. Tawagin na lamang natin ang bata sa pangalang Paho. Kinuha nitong Paho ang bag ko at itinapon sa bahagi ng kalsada na may lubak at may tubig. Ang masama pa ay may dumi ng kalabaw ang tubig na siyang napunta sa bag ko noon. Nagalit ako kung kaya't sinuntok ko si Paho. Dahil hindi hamak na mas malaki at mas matanda ito sa akin kung kaya't wala akong nagawa sa kanya. Tinulak niya ako. Naging dahilan yon para bumagsak ako sa kalsada na patihaya. Pagkatumba ay agad-agad niya akong sinuntok nun. Pumutok talaga yung labi ko. Pagkatapos ay hindi niya ako tinigilan sa pagsapak. At dahil siguro sa talim ng buto niya sa kamao, ultimong kilay ko napunit. Hindi pa nakontento si Paho. Hinila niya ako papunta sa lubak kung saan niya itinapon ang bag ko. Pinagtawanan pa nila ako ng kanyang mga kaibigan bago nila ako iniwan. Dahil sa sakit ng katawan kung kahit hindi ako nakatayo kaagad. Mabuti na lang at dumaan ang kaibigan ni Tatay Naldo na si Manong Joaquin.
Tinulungan niya ako. Tinanong ako kung sino ang nanakit sa akin. Kinuwento ko naman sa kanya na itong si Paho ang anak ni Mang Dado na lasinggero. Napamura si Manong Joaquin nang binanggit ko ang pangalang Paho. Matanda na yun ah. Nagbibinata na yun, nagawa ka pang pagdiskitahan. Hindi na lang ako nagsalita pa. Nagpatianod na lamang ako sa paghawak ni Manong Joaquin sa kamay ko habang naglalakad kami pauwi sa bahay. Siya na rin ang nagdala ng bag ko na noon ay basang-basa at napuno pa ng dumi ng kalabaw. Paparating pa lamang kami sa bahay ay nakatanaw na sa amin si Tatay Naldo. Nang nakita niya ang itsura ko ay dali-dali niya kaming sinalubong. Bakit ganyan yung itsura mo, Ato? Sino may gawa niyan? Iyak ako ng iyak noon. Hindi ako makasagot kay tatay. Masakit din ang buong katawan ko dahil sa matinding pagbagsak ko sa kalsada. Nadaanan ko sa kalsada na nakatihaya sa may lubak pre. Marami pa namang dumi ng kalabaw doon. Ayan o, napuno na ng dumi ang katawan ng bata. Nagpasalamat si Tatay Naldo kay Manong Joaquin. Kaagad niya rin akong hinawakan sa kamay at dinala sa gilid ng bahay namin kung saan naroroon ang poso na pinagkukunan namin ng tubig. Sumunod din naman sa amin si Manong Joaquin at tinulungan niya si tatay na linisan ang katawan ko. Tinanong ako muli ni Tatay Naldo kung sino ang gumawa ng pangbubugbog. Doon na ako sumagot na si Paho. Isinalaysay ko rin sa kanila kung ano ang nangyari. Doon na naalala ni Tatay Naldo ang ginawa ng ama ni Paho sa akin nung nagdaang gabi. Nagwika si Tatay Naldo noon na, namumuro na yung mga yan ah. Pagkatapos nila akong malinisan ay pinakiusapan ni Tatay si Manong Joaquin na samahan muna ako sa bahay. May pupuntahan lamang daw siya. Ayon sa kanya ay pupuntahan niya ang bahay nila Dadong para kausapin ito tungkol sa ginawa ng anak nito sa akin. Pumayag naman si Manong Joaquin. Ganun pa man ay pinaalalahanan niya si Tatay Naldo na mag-ingat at huwag magpadala sa galit. Palabas pa lamang si Tatay Naldo sa bakuran na nakita niya na ang paparating na si Dadong. Kasama nito ang dalawa niyang kaibigan na sina Opoy at Gado. Pero base sa direksyon na kanilang pupuntahan, dadaan lamang ang mga ito sa tapat ng bahay namin noon. Dahil sa doon na rin si Dadong ay doon na ito kinausap ni Tatay Naldo. Pero sa harip na humingi ng tawad ay si Dadong pang nagalit. Ayon sa kanya hindi na ako mabiro. Laro-laro lang namin ng anak niya ang nangyari. Sinabi pa niya na nagkataon lang na lampa ako noon. Mahina daw ang tuhod kung kaya't natumba ako sa may lubak. Nang dahil sa sinabi ni Dadong ay mas nagalit si tatay. Alam niyang hindi na hihingi ng paumanhin si Paho dahil sa tinuran ng ama nito. Dahil doon ay tinanong ni Manong Joaquin si Tatay Naldo kung anong binabalak niyang gawin. Sa ngayon wala pa. Wala pa namang masamang nangyari sa kaisa-isahan kong pamangkin eh. Pero sa oras na may hindi magandang mangyari dito kay Ato, nako, lintik lang ang walang ganti, Joaquin. Punong-puno ng determinasyon ang sagot ni tatay nun sa kaibigan niya. Tinapik lamang ni Manong Joaquin si tatay ng mga oras na yon. Nagpaalam na rin ito kay tatay na uuwi na siya dahil hinihintay din siya ng kanyang pamilya. Tumango naman si tatay at muli kaming nagpasalamat kay Manong Joaquin sa pagtulong sa akin. Na mga oras na yun ay nakaramdam na ako ng pananakit ng likod. Pinilit ko mang gumalaw pero mas lalo lamang akong nakakaramdam ng sakit noon. Si tatay nang nagluto ng aming hapunan. Hinayaan niya na lamang ako na magpahinga. Awang-awa siya sa akin nang nakita niyang maraming pasa ang katawan ko. Namumula ang likod ko. Nang tinawag ako ni tatay na kakain na ng hapunan, hirap akong igalaw ang katawan ko noon. Nagsimula na rin akong makaramdam ng panlalamig sa katawan. Naririnig ko yung pagtawag ni tatay pero tanging pag-ungol lang yung nagawa ko eh. Maya-maya ay pumasok si tatay sa silid kung saan kami natutulog. Nakikita niyang nanginginig ako sa lamig. Sinuri niya ang noo ko at leg at doon niya nalaman na umaapoy na pala ako ng lagnat. Dahil doon, kaagad niya akong binalot ng kumot. May kinuha din siyang tabletang gamot sa istante namin na nilalagyan ng mga gamit niya sa panggagamot noon. Tama kayo nang narinig, Sir Seth.
may kaalaman sa panggagamot ang aking tiyo. Pero taliwas sa mga manggagamot na nalalaman ng karamihan, si tatay ay gumagamot gamit ang karunungang itim noon. Ganun pa man, hindi nang gagamot sa ibang tao ito. Sa akin lang at sa mga anak ni Manong Joaquin na siyang matalik niyang kaibigan. Tanging si Manong Joaquin lang din ang nakakaalam ng lihim ni tatay noon. Lihim na maging ako, hindi ko pa talaga alam kung ano. Hanggang sa ayon, nagkasakit nga ako ng dahil sa pangbubugbog ni Paho. Pinainom sa akin ni Tatay Naldo ang tabletang gamot. Ayon sa kanya ay para sa mabilisang pagkawala umano naglagnat ko. Pagkatapos kong mainom ang gamot ay nasa kalahating oras pang lumipas bago ako nagkaroon ng lakas. Dahan-dahan akong tumayo kahit masakit ang aking katawan. Si Tatay Naldo na mismong nagwika na wag na akong tumayo noon. Kukuha na lamang daw siya ng pagkain at dadalhin niya sa aming silid nang sa ganon ay sabay na kaming maghapunan. Kahit paano ay nakakakain na naman ako ng maayos ng gabing ito. Pero naroroon pa rin ang lagnat ko at hindi nawawala. Pagkatapos naming maghapunan ay muling lumabas si Tatay Naldo. Ayon sa kanya ay kumuha siya ng halamang gamot na tanim niya sa aming bakuran. Pagbalik niya sa loob ng bahay, may dala na siyang ilang pirasong dahon. Binalot niya yun sa dahon ng saging at pinainit sa baga. Pagkatapos ay inilapat niya ito sa aking likuran at tinalian ng malinis na tela. Nang sa ganon ay dumikit ang dahon na ito sa aking likuran. Nakaramdam ako ng ginawa ng inilapat na ni Tatay Naldo ang halamang gamot sa likod ko. Kinabukasan ay unti-unting naging maayos ang pakiramdam ko. Hanggang sa sumapit ang umaga. Gustuin ko mang pumasok ay sadyang hindi ko kinaya ang pananakit ng katawan. Maliban pa doon ay hindi pa rin nawawala ang lagnat ko. Wala na rin naman akong gagamitin na kwaderno at papel. Dahil sa nabasa ang kagamitan ko nang hinagis ni Paho ang bag ko sa tubig noon. At dahil hindi pa naman ako makapasok sa eskwela kung kaya't pinatuyo na muna namin ni tatay ang mga nabasa kong kwaderno. Lumipas sa maghapon at tuluyan nang naging maayos ang pakiramdam ko. Sumunod na araw ay hindi pa rin ako pinapasok ni tatay. Ayon sa kanya ay siguraduhin na muna namin na maayos ng pakiramdam ko bago ako pumasok noon. Hanggang sa naabutan na lamang ako ng Biyernes na hindi nakapasok kung kaya't pumasok na lamang ako kinalunisan. Sunod-sunod ang 3 araw na pumasok ako sa eskwela at nakauwi ng maayos noon. Hindi ko nakakasabay si Paho at ang kanyang mga kaibigan sa daan. Pero nang sumapit ng Huwebes ng hapon, muli ko na naman silang nakaengkwentro noon. Muli nila akong pinagdiskitahan. Sinuntok niya ako sa mukha pero mabilis akong nakailag kung kaya't sa kilay ko tumama ang kanyang suntok. Mabilis akong tumakbo palayo sa kanila. Tinatahak ko na noon ang daan papunta sa bahay pero hinabol pa rin ako ni Paho. Nagkataon namang paparating si Tatay Naldo kung kaya't nakita niya kung ano ang ginagawa ni Paho at ng kanyang mga kasamahan. Nakita pa ni tatay kung paano ako batuhin ni Paho ng malaking tipak ng tuyong putik na kung tawagin ay luwad. Napakatigas ng lupang yon. Natumba ako nang tinamaan ako sa likod, kung saan tumaba din sa bato nang itinulak ako ni Paho nung nakaraan. Sinigawan sila ni tatay na ikinagulat nila. Nagsitakbuhan ang mga kasama ni Paho. Maging si Paho na rin ay tumakbo noon pero pagdating nila sa malayo, huminto pa ito at dinuro pa si Tatay Naldo. Ayon sa kanya ay isusumbong niya si tatay sa kanyang ama. "Magsumbong ka! Tignan natin kung sino sa amin ng ama mo ang lulud at kakain ng lupa." Galit na wika ni tatay noon. Dali-dali niya akong inakay pa uwi ng bahay. Doon ko pa lamang napansin na muling dumugo ang unang sugat ko sa kilay. Galit na galit si tatay nang nakita niya ang nangyari sa akin. Hindi na niya mapapatawad si Paho sa pagkakataong ito. Pinapasok niya na lamang ako sa bahay at pinagpahinga nun. Si Tatay Naldo nang nagpakain sa aming alagang hayop ng hapon na ito. Sumapit ang 6:00 ng hapon. Abala si Tatay Naldo sa pagluluto ng aming hapunan nang may malakas na boses ang sumisigaw sa harap ng bakuran namin. Sinilip ko ito sa bintana at doon ko nakita si Mang Dadong na galit na galit. Kasama niya noon ang isa niyang kaibigan at si Paho. Ayon sa kanya ay sinaktan ni Tatay Naldo ang kanyang anak
at hindi siya papayag na hindi ito makakapagigante. Lumabas si Tatay Naldo ng aming tahanan at galit niyang hinarap si Mang Dadong. Mag-ama nga talaga kayong dalawa, Dadong. Pareho kayong sinungaling. Nagmana talaga sa iyong anak mo. Mas lalong nagalit si Mang Dadong sa sinabi na yun ni Tatay. Ayon sa kanya ay hindi siya aalis sa bahay namin hanggat hindi niya kami napapatay. Dito ay sinabi ni Tatay Naldo na alam niya ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang galit sa amin ni Mang Dadong. Walang karapatan daw si Tatay Naldo na pagsabihan ng kanyang anak. Tinawag niya pang hampas lupa si Tatay Naldo. Sinabi niya pa na ang hampas lupa na kagaya namin ay walang karapatang magreklamo. Sinabi din ito kay Tatay na kahit sa pangarap ay hindi mangyaring mapapaluhod sila ng aking tiyuhin. Hindi na lamang sumagot pa si Tatay. Hinayaan niya na lamang nang umawa ang lalaki sa labas ng bakuran. Pero hindi pa nakontento ang lalaki sa pang-iinsulto at pagsasalita ng kung ano-ano kay Tatay noon. Sinira ng lalaki ang bakod namin na gawa sa kawayan. Hindi ko naman kinitaan ng paggalaw si Tatay Naldo pero nakita ko na tila bumubuka-buka ang bibig niya. Hindi ko naman binigyan yun ng kahulugan. Inakala ko na baka may gustong sabihin ito pero hindi na lamang na yun isitratinig pa. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang natigilan si Mang Dadong sa kanyang ginagawa. Animoy bigla na lamang itong nanghina. Dahilan para alalayan siya ni Paho at ng isa pa nilang kasama. Umalis sila sa bahay namin nang walang kung ano pang sinasabi nun. Kagad na rin namang pumasok si Tatay Naldo sa loob ng bahay pagkatapos na umalis na mga kalalakihang ito. Hindi nagtagal, niyaya na rin ako ni Tatay na kumain ng hapunan. Habang kumakain ay sinabihan ako ni Tatay na huwag nang basta-bastang lumapit kay Paho at kapag nakita ko ito sa daan, umiwas na lang ako nun. Tumango na lamang ako sa sinabi sa akin ni Tatay. Dito sa bahay na ito pala, Sir Seth, ay may isang maliit na silid na walang ibang pwedeng pumasok kundi siya lang. Bilang isang bata at alam ko na may kalaman si Tatay sa lihim na karunungan, hinahayaan ko na lamang siya na pumasok nun. Pagkatapos naming kumain ay kaagad na rin akong pumasok sa silid ko. Habang si Tatay Naldo naman ay pumasok sa maliit na silid na yon. Dahil sanay na ako sa kanyang ginagawa kung kaya tinayaan ko na lamang ito. Dahil sa pagod at gawa ng kabusugan na rin ay maaga ako nakatulog ng gabing yon. Pero nagising ako kalagitnaan. Wala pa rin si Tatay Naldo sa aking tabi. Kagad akong tumayo at pumunta sa palikuran dahil sa tinatawag ako ng kalikasan pero habang naglalakad ako papunta doon, nakarinig ako ng mahihina pero madiin na mga usal. Mula ito sa maliit na silid kung saan naroroon si Tatay. Nakuryoso ako kung kaya't lumapit ako sa pintuan ng silid na yon. Inilapat ko ang tenga ko sa nakasaradong pintuan. Doon ay nakaramdam ako ng kilabot. Nang narinig ko ang malademonyong tinig ni Tatay Naldo. Nakaramdam din ako ng labis na init nang inilapat ko ang tenga ko sa pinto nun. Naaamoy ko rin ang usok na nagmumula sa kung anong bagay na nakasinde sa loob ng silid. May mga sinasambit din na orasyon si Tatay. Hindi ko alam kung anong uri ng lingwayang sinasambit niya. Wala akong naintindihan kahit na isang katagaman lamang sa mga binabanggit niya noon. Dahil sa takot na nararamdaman ay kagad akong umalis sa pintuan. Animoy umurong ang ihi na kanina ko pa pinipigilan noon. Pero huli na nang maramdaman ko na nakaihi na pala ako sa salawal. Mabuti na lang at nakatayo pa ako ng mga oras na yon kung kaya't dali-dali akong pumunta sa kusina kung saan naroroon ang aming palikuran. Dahil sa pagkabasa ko ng ihi, kung kaya't hating gabi ay nagawa ko pang maglinis ng katawan. Nilaban ko na rin ang salawal ko na nabasa ng ihi nun. Pagkatapos ay bumalik na ako sa silid tulugan. Saan ka nang galing, Ato? Bakit wala ka dito sa loob ng silid pagpasok ko? Nakakunot ang noon ni Tatay Naldo habang nagtatanong sa akin. Ipinagtapat ko kay Tatay Naldo kung anong aking nasaksihan.
Naiiyak ko sa takot tay kaya nilaban ko lang yung mga damit ko pagkatapos maligo. Sa halip na magalit ay pinagtawanan ako ni tatay. Sinabihan niya ako na matanda na ako pero umiihi pa sa salawal. Napakamot na lamang ako sa ulo. Dito na rin ako nagkaroon ng lakas na loob na tanungin si Tatay Naldo kung ano ang kanyang ginawa sa loob ng silid. Binigyan ko lang ng leksyon na mag-amang mayabang. Tingnan lang natin kung hindi nila kakainin yung mga sinabi nila. Binalik ko lang sa kanilang sakit na mga pananakit at pang-iinsulto nila sa atin. Sabi niya. Medyo nagulat ako sa mga sinabi niya. Hindi ko inakala na nagsasagawa siya ng ritual na pangbabarang. Nakaramdam ako ng takot para sa kaligtasan naming dalawa. Pero sinabihan niya ako na huwag mag-alala. Ayon sa kanya ay ligaw na barang ang ginamit niya para mamasok sa sistema ng mag-ama. Kaya siya natagalan sa pagsasagawa ng ritual kaya ganon. Sinigurado niyang nakapasok at gumagana na ang lahat ng barang na nakapasok sa katawan ni Dadong at Paho. Ayon pa kay Tatay Naldo, na pagkatapos niyang malaman na maayos nang gumagalaw ang barang sa mag-ama noon, ay pinutol na niya ang kaugnayan sa barang sa pamamagitan umano ng pagtanggal ng espiritual na sinulid na dumudugtong sa kanyang kamalayan at sa kamalayan ng mag-ama. Dahil doon, hindi ko alam kung makakaramdam ba ako ng takot o paghanga kay tatay. Lalo na nang sinabi niya na kahit sinong magaling na manggagamot, ay hindi siya mahanap o makakita ng kahit maliit na bakas lamang para matunton kung saan nanggagaling ang barang. Dahil sa nalaman ko ay hindi ko alam kung makakaramdam ba ako ng takot o ng awa sa mag-ama. Pero ganun pa man, ayaw ko rin na may pagdidiskitan pa silang ibang tao. Kung kaya't inisip ko na lamang na hayaan na lamang si Tio sa kanyang ginagawa. Muli na lamang kaming bumalik sa pagtulog ng mga oras na yon. Kinabukasan ay muli na akong pumasok sa eskwela. At nang umuwi ako ng hapon ay hindi ko na nakasabay pa sa daan si Paho. 3 na lamang sa kaibigan niyang nakita ko na naglalakad din, pauwi sa kanika nilang tahanan. Lumapit ang mga ito sa akin. Nakaramdam ako ng takot pero sa halip na pagdiskatahan ako ay humingi sila ng tawad sa lahat ng nagawa nila. Hindi ko man maintindihan kung anong nangyari pero pinatawad ko na lamang ang mga ito. Habang sila naman ay nangako na hindi na nila uulitin ang pananakit na ginawa nila sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa mga kokote nila. Kung bakit bigla na lamang silang bumait. Nagtataka man na hindi na lamang ako nagsalita pa. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad noon pauwi sa bahay. Habang naglalakad pa uwi, ay nakasabay ko si Manong Joaquin. Ayon sa kanya ay pupunta ito sa bahay dahil gusto niya makausap si Tatay Naldo. Sabay kaming dalawa na naglakad papuntang bahay. Pagdating namin, nasa bakuran si Tatay, nagsisibak ng kahoy. Palagi niyang ginagawa yon. Isa na rin ito sa kanyang pinagkakakitaan kasi. Pagdating namin ni Manong Joaquin ay kagad akong nagmano kay Tatay, habang si Manong naman ay hindi magkaundagaga sa pagkikwento kay Tatay na nasa ospital umano ang mag-amang Paho at Mang Dadong. Bigla na lang daw sumakit yung tiyan nilang dalawa kaninang madaling araw. Aba, nagsususo ka. Nagdudumi ng walang hinto kung kaya, yun, dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Pagkikwento ni Mang Joaquin. Ganun ba? Baka naman may nakain lang sila sa hapunan na hindi natunaw pre. Kaya nagsususuka sila at nagdudumi. Inosenteng sagot ni Tatay. Sumang-ayon naman si Manong Joaquin sa sinabi ng tiyuhin ko. Doon ko napagtanto kung bakit hindi kasama ni Paho ang kanyang mga kaibigan kanina. Dahil sa normal lang naman nakaramdaman ng pagsusuka at pagdudumi kapag may nakain na hindi natunawan. Kung kaya't hindi ko naisip na simula na pala yun ang epekto ng pangbabarang ni Tatay Naldo sa mag-ama. Maayos akong nagpakain ng aming mga alagang hayop ng hapon na yon. Nagsasaing na rin ako ng aming hapunan. Si Tatay Naldo ang bahala sa pagluluto ng ulam noon. Hindi din naman nagtagal si Manong Joaquin sa bahay. Umuwi ito pagkatapos nito makipagkwentuhan kay Tatay. Nang makauwi ng kaibigan ay kagad na rin pumasok sa bahay si Tatay Naldo. Inihaw na isdang ulam namin ng gabing yon. Habang kumakain kami ay tinanong ako ni Tatay kung bakit ko ba nakasabay pa uwi ang mga kaibigan ni Paho.
humingi po sila ng paumanin sa akin tungkol sa nangyari, tay. Totoo ba silang nagsisisi o pakitang tao lang? Muling tanong ni tatay sa akin noon. Sa tingin ko, tay, totoo naman yung paghingi nila ng paumanin. Seryoso po kasi sila habang nakikipag-usap sa akin eh. Sagot ko. Tumango na lang si tatay. Pagkatapos ng kumain ay naganda na kami para matulog. Taliwas sa mga naririnig kong kwento na gabi-gabing nagre-ritual ang mamambabarang. Yung tiyuhin ko hindi. Isang beses lang itong nagsagawa ng ritual. Yun ay ang mismong gabi ng pagtanim niya ng barang sa katawan ng mag-ama. Na mga sumunod na gabing yun ay hindi ko na siya muling narinig o nakitang nagsagawang muli ng ritual. Kinabukasan Sabado. Walang pasok sa eskwela kung kaya't nagpa siya kong pumunta sa bahay nila Teban para makipaglaro. Pagdating ko sa bahay nila ay naroroon ang ama ni Teban na si Mang Akoy. Nakikipagkwentuhan ito sa dalawang lalaki na kaibigan ni Mang Dadong. Sina Upoy at Gado. Walang ibang laman ng usapan nila kundi ang kalokohan ng kaibigan nila na si Dadong noon. Doon ko lang nalaman na nakikipagkaibigan lang sila sa Ginoo dahil sa ito ang nagpasok sa kanila sa trabaho. Doon ko lubos na naunawaan na hindi naman pala sila masama kagaya ng inaakala ko. Nalingunan nila ako kung kaya't lumapit na ako sa kanila at nagmano. Kagad kong tinanong si Mang Akoy kung nasaan si Teban. Kasunod naman ito ang paglabas ng kaibigan ko sa kanilang bahay. Naglaro kaming dalawa. Narinig ko pa na tinanong nila si Mang Akoy kung anong klaseng bata ako, kung anong ugali ko. Sinagot naman sila ni Mang Akoy na mabait akong bata nun. Ayon pa dito na nagpapasalamat nga siya dahil sa kabila ng kapansanan ng kanyang anak, ay nagawa ko pa rin makipagkaibigan dito. Napatango naman ang mga kakwentuhan ni Mang Akoy. Hindi din naman nagtagal ang mga ito sa lugar. Kaagad din silang umalis pagkatapos nila makipagkwentuhan sa Ginoo. Habang ako ay nanatili pa sa kanila ng 2 oras nun. Pag-uwi ko ay nilagang mani naman ang pinadala sa akin ni Mang Akoy. Nagpasalamat ako sa kanya at tumuloy na ako sa pag-uwi. Pagdating ko sa bahay ay nadatnan ko na may 2 tao na kinakausap si tatay. Payat ng katawan ng mga ito. Animoy buto na lang na binalot ng balat. Kung may laman man ay konting-konti na lang. Pagkalapit ko sa kanila ay doon ko malamang napagtanto na ang mag-amang Dadong at Paho pala yun. Nakikiusap sila kay Tatay Naldo na alisin na sa katawan nila ang kung anumang itinanim nito sa kanila. Nakaramdam ako ng kaba pero si Tatay Naldo naman ay mariing nagwika ng kahit magpatingin pa kayo sa pinakamagaling na manggagamot, hindi nila masasabing ako ang may kagagawan ng pambabarang sa inyo. Bakit kami lang ba ang pamangkin ko ang taong tinarantado niyong mag-ama? Parang ako ang pagbintangan niyo ng pambabarang sa inyo. Sabi ni tatay. Hindi naman nakasagot ang mag-ama. Naroroon din noon si Mang Joaquin na nakatayo at nakikinig nun. Naroroon din ang ginang na ina ni Paho. Dahil sa tinura ni Tatay Naldo ay walang nagawa ang mag-ama, kundi umalis na lang. Inalalayan sila ng babae at ng isa pa nilang kasama na lalaki. Sa pag-alis ng mga ito ay mariing tiningnan ni Manong Joaquin si Tatay Naldo. Kinausap niya at tinanong si tatay tungkol sa pagkakasakit ng mag-ama. Pero tinanggi ito ni tatay. Saglit pa silang nag-usap at nagkwentuhan bago nagpaalam na uuwi si Manong Joaquin. Nang gabing yon, itinanong ko si tatay kung bakit nagsinungaling siya kahit sa pinakamalapit niyang kaibigan. Sa pagkakataon na ganito ato, wala akong ibang mapagkakatiwalaan kundi ikaw lang. Hindi na mahanap ng kahit na sino mang magagamot ang nagmamay-ari ng barang na nakatanim sa katawan ng mag-ama. Ligaw na barang ang ginamit ko. Mga insekto ng ibang mangkukulam na nakawala kung kaya't hindi ako konektado sa mga insekto na yon. Nasa katangian na ng mga ito ang barang kung kaya't konting orasyon lang ang kailangan para tuluyan sila makapasok sa sistema ng kung sino mang tao na pinapatungan ng orasyon ng barang. Salaysay sa akin ni Tatay Naldo. Dahil doon ay tumango na lamang ako. Napanatag na hindi kami mapapahamak. Sa paglipas ng mga araw ay tuluyan ng nanghina ang mag-ama. Nakaratay na lamang ang mga ito sa banig. Iba't ibang albularyo na rin ang sumuri.
Tama naman ang sinabi nila na binarang ang mag-ama, pero kung sino ang may kagagawan ay hindi na nila kayang maituro sa pamilya ng mag-ama nun. Hanggang sa ang mga albularyo na mismo ang kusang umaayaw sa pamilya na gamutin ng mag-ama. Hindi nagtagal. Tila naging baliw ang mag-ama. Ayon kay mga wakin nang minsan itong pumunta sa bahay, parang nawala na sa katinuan dahil sa naguhukay na daw ang mga ito at kumakain ng lupa sa hindi malamang dahilan. Patuloy pa rin ang pagdumi ng mga ito ng mga tila itlog umano ng insekto. Hanggang sa ayon, binawian sila ng buhay nang hindi nila nalaman kung sino ang may kagagawan ng pagtanim ng ligaw na barang sa mag-ama. Habang ang sikreto na yon ni Tatay Naldo ay itinago ko ng napakatagal na panahon. At dito ko lamang isiniwalat ang lahat ng pangyayari. Nagpapasalamat ako kay Tatay Naldo na hindi niya ako pinabayaan. Ginapang niya ang pag-aaral ko hanggang sa nakapagtapos ako ng kolehiyo sa isang kilalang universidad sa Manila. Masaya din ako dahil sa naiparanas ko pa sa kanya kahit papano ang maayos na buhay bago siya kinuha sa amin. May 5 taon pa lamang ang nakaraan.